Ang Universal Studios sa Osaka ay magdodoble ng mga dayuhang empleyado sa pagtatapos ng taon. Hinahangad ng operator ng Universal Studios Japan sa Osaka na doble ng bilang ng mga dayuhang empleyado nito sa pagtatapos ng taon upang palakasin ang mga serbisyong multilingual sa gitna ng tumataas na bilang ng mga papasok na turista. Nilalayon ng USJ LLC na kumuha ng 200 katao mula sa ibang bansa tulad ng South Korea at Taiwan para sa isang taon sa mga programang holiday sa pagtatrabaho. Nagpapahintulot sa mga kabataan na bumisita at magtrabaho sa mga kasosyong bansa at rehiyon. Noong Enero, humigit kumulang 180 dayuhan ang nagtatrabaho sa sikat ng amusement park sa kanluran ng Japan, sinabi ng operator ng park. Ang bilang ng mga dayuhang bisita sa Japan ay tumalon higit sa 6 na beses mula sa nakaraang taong hanggang 25.7 milyon noong 2023, sa likod ng pag-alis ng mga paghihigpit sa hangganan ng may kaugnayan sa COVID-19 at mahinang yen. Ang kumpanya ay magre-recruit ng mga dayuhang mamamayan na nagkakatugon sa ilang mga pamantayan tulad ng mga kasanayan sa wikang Hapon sa pamamagitan ng mga pansamantalang ahensya ng kawani upang magtrabaho sa mga kainan sa park sa ngayon. Nagsagawa ng briefing session ng kumpanya sa Taiwan noong December, habang ang mga online session na nagtarget sa mga tao sa South Korea ay ginanap din noong huling bahagi ng March. Siyam na manggagawa mula sa Taiwan ang nakatanggap ng pagsasanay sa trabaho noong nakaraang buwan kung paano maglingkod sa mga customer at gawain ng iba pang mga tungkulin sa restaurant. Nagsimula sila magtrabaho noong huling bahagi ng March pagkatapos dumaan sa mga karagdagang session ng pagsasanay at pagmamasid sa mga operasyon sa Super Nintendo World, isang lugar na partikular na sikat sa mga dayuhang bisita. Ang mga empleyado ng Hapon ay may dalang mga kagamitan sa pagsasalin, ngunit nagpa siya ang operator ng USJ na ang mga dayuhang manggagawa ay kinakailangan upang itaas ang antas sa kasiyahan ng mga bisita mula sa ibang bansa. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Nakatakdang magsagawa ng joint drills ang Pilipinas, US, Australia at Japan sa pinagtatalo ng South China Sea. Ang Japan, United States, Australia at Pilipinas ay nag-anunsyo ng joint maritime exercises na gaganapin sa linggo sa South China Sea. Naglabas na magkasanib na pahayag ang 4 na bansa noong Sabado tungkol sa mga drills na tinatawag nilang Maritime Cooperative Activity sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa South China Sea. Sinabi ng Maritime Self-Defense Force ng Japan na ang mga sasakyang nakikibahagi sa mga pagsasanay ay kinabibilangan ng destroyer nitong Akebono, isang US Littoral Combat Ship at Australia at Philippine frigates. Ito ang unang pagkakataon nagsasagawa ang 4 na bansa na tinatawag nilang Maritime Cooperative Activity. Sinasabi ng pahayag na ang mga pagsasanay ay naglalayong palakasin ang interoperability ng mga taktika at pamamaraan ng puwersa ng kanilang mga bansa. Ang mga drills ay matapos ang mga agresibo aksyon ng China sa South China Sea. Noong Marso, nagpaputok ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard sa mga resupply vessel ng Pilipinas na patungo sa isang outpost ng militar malapit sa Second Thomas Shoal na ikinasagot ng mga tripulante. Mabisang kontrolado ng Pilipinas ang lugar na inaangkin ng China. Kasama sa agenda item para sa Japan-US Summit na naka-schedule sa Miyerkules sa Washington ay kung paano tumugon sa China sa South China Sea. Ang mga bagay na iyon ay nasa agenda din para sa trilateral summit talks sa pagitan ng Japan, US at Pilipinas na gaganapin sa US capital sa Huwebes. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. At ito naman ang ating Chika Talk for today. Danica Soto reacts to netizen cheating allegation involving husband Mark Pingris and Kim Rodriguez. Mainit na pinag-uusapan sa ex-dating Twitter ang kinukonektang sightings ng dating basketballista si Mark Pingris at kapusong actress na si Kim Rodriguez. Si Mark Pingris ang asawa ng actress na si Danica Soto. Parehong may kuha sa harap ng Sydney Opera House sa Sydney, Australia sina Mark at Kim.
Yung nakaraang March 27, 2024, kanya-kanyang bigay ng opinion ng netizens sa ex ukol sa halos na magkaparehong background ng larawan. Pati ang Instagram post ni Kim ay pinatakti ng mga marites na nais malaman ng kanyang reaksyon sa issue. Pero wala siyang sinagot sa kanyang post noong March 25, 2024. Ipinagtanggol naman ng best friend ni Danica si Mark Pingris sa mga rumor mongers. Ipinakita nito ang post ni Mark sa Facebook na nagsasabing ang petsa ng larawan niyang nasa Sydney ay noong pang February 16. Samantalang nitong Marso lamang ang kay Kim. Mukhang hindi apektado si Danica sa ibinabatong cheating allegation sa asawa. Samantala, nagpapasama ng dalawang bilang mag-asawa, wala pa siyang issue awayan sa pagitan nila. Itinuturing pa nga ng iba na ideal couple sina Mark at Danica. Wala pa nga namang pahayag si Mark at Kim sa issue. At yan ang ating Chika Talk for today.